Mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, "Nanginginig ako sa takot." Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong na bubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang salita ng Diyos. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Dakila ang poon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal, ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Bundok sa hilaga naggalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob, sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman, sa loob ng muog ng banal na bayan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Awa mo'y nagunita ko sa loob ng iyong templo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pinagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayong linggo pong ito, tayo ay nasa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon, kung saan po at naririnig ang patuloy pong ministeryo o gawain po ng ating Panginoon sa pagtuturo, pagpapagaling, at even pagpapalayas po ng masamang espiritu. At ngayon pong araw na ito, sa ating pong ebanghelyo, ating pong narinig, muli ang Panginoon ay busy-busy. Patunayan, after pong mapadala niya yung mga alagad niya sa malayong lugar para po maging mga apostol o tagapagpahayag mabuting balita. And then finally, they got together, nagkita-kita, at ang sabi ng Panginoon, tara, magpahinga muna kayo. Magpahinga tayo. Alam na alam niya na
pagod yung mga alagad, dahil mga taong naghahanap, humihingi ng kanilang mga pagpapagaling, pagtuturo. Kung kaya finally ang Panginoon ay nagsabi, magpapahinga tayo. Yun nga lang, kahit pa nga po gustong-gusto ng Panginoong magpahinga, siya at mga alagad niya, pero ang dami-daming kailangan gawin. Especially seeing na yung mga tao, para bang walang nag-aalaga, no? They were like sheep without shepherd, no? Kaya ang Panginoon po, nahabag po yung kanyang kalooban. Mga minamahal, siguro po as we reflect on the gospel today, maganda rin po atin pong aalahanin yung sabi po ng ating Panginoon sa ibang bahagi po ng Ebanghelyo sa John, no? Gospel of John, chapter 9, kung sasabi niya, ang makakita sa akin ay nakakita na o nakita na ang aking Ama sa langit. Ibig sabihin po, yung ugali ng ating Panginoon, yung kanyang sinasabi, yung kanyang how He would treat people, lahat po ito ay ang imahe ng ating Amang nasa langit. Sabi nga po ng Panginoon, anuman yung kanyang sinasabi, anuman ang kanyang ginagawa, lahat yan ay ang bilin, ang turo, ang udyok sa kanya ng Amang nasa langit. Kung kaya ang imahe ni Jesus, yun mismo ang imahe ng ating Amang nasa langit. Hindi lang po physical, kung hindi, how does God treat and see His people? Paano ba mahalin ng Diyos, yakapin ng Diyos, o pahalagahan ng Diyos ang kanyang bayan? Siguro po, tatlong bagay ang ating makita sa Ebanghelyo na ugali po ni Jesus, which we can say, ugali po mismo ng ating Amang nasa langit. Siyempre, of course, unang-una, yun pong compassion. Kung paano po ang Panginoon nang makita niya yung mga tao para bang pagod na pagod, hapong-hapo at parang ligaw. Walang nagtuturo, walang gumagabay, at walang nag-aalaga, na habag po ang ating Panginoon. At yung pakiramdam na yan, I'm sure, yan mismo ang naramdaman ng ating Ama sa langit. It's good to realize and remember and remind ourselves na every time ang taong may pagdadaanan at nakatingin ng Diyos, asahan nyo na po yan. Ang Diyos nahabag, naawa ang Diyos. Sabi nga po ay, para bang dinudurog po ang puso ng Diyos pag kayo nakikita yung kanyang tao, yung kanyang bayan, yung mga taong naniniwala sa Kanya, ay hirap na hirap. Hindi maaring hindi maawa ang Diyos. In short, sa ating po mga may pagdadaanan, no, whatever problems, difficulties, or even po mga karamdaman po sa buhay, tayo po ay dumadaan at nakatingin po ang Diyos sa atin. Asahan po natin, ang Diyos mayroon pong awa. Our God is compassionate. Hindi po kayo maaring pabayaan po ng Diyos. Yun po yung una. Ikalawa, ang sabi rin po sa Ebanghelyo, no, ang Panginoon ay nagturo ng maraming bagay, especially seeing yung mga tao pong sumunod sa Kanya para bang ligaw. No? Ang Panginoon hangad pong magabayan, maturuan o ma-empower po ang bawat isa sa atin. Hindi lang po tayo dapat dependent at para bang ang ating pakiramdam, tayo ay walang maaring magawa. Hindi po. Ang Diyos, hangad niya, tayo din po ay matuto. Kaya tayo po ay Kanyang nuturuan. No? Kaya siguro, magandang paalala po sa atin yan. Hindi porke may edad ka na, may sapat na gulang ka na, no? Senior ka na, wala na akong maaaring matutunan. Hindi po. Ang Diyos palagi handang magturo para po tayo po ay matuto. And we should be more open in learning new things and exploring new things. Kasi po ang Diyos, maraming sorpresa. Hanggat ang tao po, ang kanya pong isip ay sarado na, hindi tayo pwedeng sorpresahin ng Diyos. Pero if we're always open to God's grace and providence, maniwala po tayo. Maraming nais ituro ang Diyos sa atin dahil maraming sorpresa ang Diyos sa atin. Hindi po yan nakadepende sa edad. You can never say dahil matanda na ako, wala na akong matutunan. Hindi po. May nakaabang ang Diyos na sorpresa sa iyo. Ang kailangan lang, ikaw po ay maging bukas ang iyong isip, bukas ang iyong puso, at handa kang makinig at matuto. At huling-huli, mga minamahal na kapatid, ang sabi sa Ebanghelyo rin, anong klase ng Diyos meron tayo? Diyos ng hangad. Nagpapahinga po tayo. Maraming mga tao, para bang dahil ako'y mabuting anak, mabuti akong asawa, mabuti akong magulang, kailangan walang pahipahinga. Gagawin ko ito para sa pamilya ko.
Akala nyo po, natutuwa ang Diyos sa atin pag ating inaabuso ang ating katawan? Hindi po. Hangad ng Diyos, magpapahinga ka din. Kung kaya, di ba, ang sabi sa Ebanghelyo, yung mga alagad, halika kayo, magpapahinga muna tayo. Ito po ang dahilan kung bakit po yung araw ng Sabat o Linggo, araw ng pamahinga, ay importante. Ito po ay para tayo makapagpahinga ang ating katawan, ang ating pong kaluluwa. At hindi po ba, I keep on repeating in my homilies, wala pong pinakamabisang pahinga, kundi yung araw at pagkakataong ikaw ay nakaupo sa harap ng Diyos at yung sinabi, Panginoon, ito nakaraang linggo, bising-busy po ako, napagod po ako, pero alam ko, kulang pa. Ang dahil pong gagawin, Panginoon, ikaw na po ang bahalang pumuno. Ano man po yung kulang sa mga nagawa at tatapos ko, Panginoon, ikaw na po ang bahala. At entrusting everything to God, somehow we're able to rest. Yung ating pong isip, yung ating puso, alam mo, makakapahinga. Kasi tanggap mo, may mga bagay na hanggang dito lang ang kaya mong matapos. Ang the rest, you may leave it up to God sa grasya, sa biyaya, at awa ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ito po ang uri ng Diyos na mayroon po tayo. Isa pong Diyos na nagmamahal, isa pong Diyos na hangad, nagpapahinga tayo. At ang isang Diyos na hangad, bukas ang ating isip para po tayo matuto at masurpresa sa magagandang bagay na inihahanda para sa atin. Ngayon pong Sabadong ito, hayaan niyo po tayong lahat ay manalangin at nawa tunay nga ating maranasan at makita ang Diyos na ito sa ating buhay. Kayo po yumuko at pag-pray po natin ang bagay pong ito. Panginoon, nadalangin po namin na nawa tunay ay maramdaman ang presensya ng Diyos sa aming buhay sa mga araw na ito. Lalo pa nga po, may mga pagkakataon na tila napakabigat, napakahirap po ng buhay. May problema, siguro kulang sa pera, o kaya maari pong may sakit. Ano man po ang pagdadaanan, huwag kayong makalimot, may awa ang Diyos. Nagmamahal ang Diyos. At ang Diyos hindi maaring makalimot sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na nabuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpala pong Sabado sa ating lahat.